Ayon kay DND Secretary Gibo Teodoro, walang bansa sa buong mundo na merong independent policy ang walang lakas o walang puwersa ang sandatahan. Sa makatwid mga kapatid, hindi pwedeng mahina ang sandatahan mo kung meron kang independent foreign policy. Sabi nga niya mga kapatid dito sa ating panonoorin, ang kapayapaan, ang peace, no, ay hindi libre. Yan ay ipinaglalaban mga tol. Well, kung ano man ang kanyang ibig sabihin, yan ang ating aalamin. Bibigyan natin ng reaksyon, bibigyan natin ng komentaryo at mga tol. At as much as possible, hanggat kaya natin, mas maipapaliwanag pa natin sa ating mga kababayan kung ano ang sinasabi ng ating Defense Secretary o National Defense Secretary mga tol. Bago natin to simulan, syempre wag mong kalimutan mag-subscribe, click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction videong tulad nito. Okay, so muling pag-amyenda sa AFP Modernization Program isinusulong ni DND Secretary Teodoro, mga tol. Panoorin natin to mula rito sa PTV Philippines. Isinusulong ni Defense Secretary Gilbert Teodoro ang muling pag-amyenda sa mga AFP o sa AFP Modernization Program, kung saan binigyan din niya ang pangangailangan po ng dagdag suporta sa base militar para sa pagdating ng mga bagong military equipment ng bansa. Ngayon, kung kayo tatanungin, no, sang-ayon ba kayo dito sa hiling o dito sa sinasabi ni DND Secretary Teodoro? Pwede kayo magbigay ng komento sa ibaba. Ang detalye sa ulat ni Patrick de Jesus. Nanawagan si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa mga mambabatas na muling amyendahan ang AFP Modernization Program. O para sa mga mambabatas natin, di ba? Para hindi naman kayo masyado nakafocus sa kung ano-ano mga political issue, mga political problem. Halimbawa na lamang ngayon mga tol, di ba? Maraming mga mambabatas ang nagsusulong na ituloy ang impeachment sa kabila ng sinabi na nga ng Supreme Court na yan daw ay unconstitutional. Pero meron pa rin mga nagsusulong o umaapila na hindi na kailangan dinggin ang Supreme Court dahil separate body naman daw ang impeachment court. Pero sa isang lumang video ni dating Senator Miriam Defensor Santiago, tinalakay niya na yan mga tol, tinalakay niya na yan. Hanapin nyo na lang dito sa YouTube, mapapanood ninyo yung dating video ni dating Senator Miriam Defensor Santiago, mga tol. Yung about nga dyan sa impeachment kung lalabanan ang sinasabi ng Supreme Court. Noong 2012 nang magkaroon ng revision sa batas na nakahati sa iba't ibang horizon, sa loob ng 15 taon. 15 taon, medyo may kahabaan din kasi yung taon na yon mga tol. Sa totoo lang yung 15 taon na yon na inaabot natin, ma-modernize yung ating AFP o yung ating sandatahang lakas, is yung 15 taon din ng ibang bansa para mas lalo pa nilang i-develop at palakasin yung kanilang puwersa. So kumbaga naghahabulan tayo, andirito sila, tayo nandirito pa rin. Kasi habang umaangat tayo, umaangat din naman sila mga tol 'Di ba? Kung mas mabilis yung ating modernization, baka mas makahabol pa tayo kahit papano. Alam natin na nag-o-obsolete ang mga kagamitan in a much shorter time. Walang bansa sa mundo na may independent foreign policy na walang malakas na sandatahan. Kitam? Sabi nga ni Defense Secretary, nag-o-obsolete mga tol, naluluma o kaya na-outdated na, tama ba yun? Diba na napag-iiwanan yung mga sandata sa mas madaling panahon dahil nga, halimbawa bumili tayo ng kotse para mas madaling intindihin. Halimbawa bumili tayo 2025 brand new na sasakyan. 5 taon lang mga to, luma na yan. Meron ng mas brand new, mas may bagong features, mas may mga magagandang inilalagay doon sa sasakyan na yon.
Yung kotse mo na binili mo ngayon 2025 luma na yan. So ganun din mga tol. Halimbawa bumili tayo ng fighter jet ngayon. Ito yung pinakabago, modernized o modern. Ito yung malakas. Kaso after 5 years, after 10 years mga tol, meron nang na-develop ang ibang bansa. Mas mabilis, mas kayang magdala ng mas mga mabibigat na missile, mas magaganda yung radar system. So sabi nga ganun ni Secretary Gibo, mabilis na obsolete mga tol ang mga weapon. At walang bansa sa mundo na merong independent foreign policy na walang malakas na sandatahan. Ibig sabihin mga tol, dapat malakas yung puwersa natin. Kasi ang kapayapaan, ang independensya, hindi yan libre. Anong ibig sabihin nun mga tol? Halimbawa ulit, eto para sa mga hindi pa nakakapakinig nung lagi kong ibinibigay na example. 'Di ba? Meron kang isang gusali, isang establishment. Siyempre walang may-ari na may gustong magulo, na gustong delikado ang lagay ng kanyang establishment. Siyempre gusto mo safe. Yung mga taong papasok sa establishment mo is makakaramdam ng safety. 'Di ba? Halimbawa, meron kang bangko. Bangko na lang. For example lang, meron kang bangko. Siyempre ayaw mo naman araw-araw kang hino-hold up, 'di ba? So hindi libre ang kapayapaan. Anong kailangan mong gawin? Mag-hire ka ng security, babayaran mo, aarmasan mo. 'Di ba? Maglalagay ka ng mga electric fence o security, CCTV, lahat yan may expense, lahat yan may bayad. Walang libre para mapanatili mo ang kapayapaan sa iyong establishment. Kasi kung wala yung mga yon, baka araw-araw kang ino-hold up, di ba? Araw-araw kang pinapasok ng mga masasamang loob. So ganun din dito sa ating bansa. Kung gusto natin manatili ang kapayapaan dito sa ating bansa, walang rebelde, walang terorista, walang mga bansang gustong manakop, kailangan meron tayong malakas na sandatahan. Kasi sila yung magpoproteksyon o magpoprotekta sa ating bansa. Libre ba yun? Hindi. Kailangan natin mga tol ng armas, kailangan natin ng mga makabago sandata. Kasi syempre, for example, China, lahat yan nagde-develop yan ng kanilang sariling puwersa. Nagde-develop yan ng kanilang sariling armas. Baka yung mga bagong sandata natin ngayon, after ilang taon, tinatawanan na lang nila kasi meron na silang naimbentong mas bagot, mas maganda, di ba? Pinaglalabanan yan or pinaghahandaan upang walang tangkang guluhin ito. Tama. Iginit din ni Teodoro na dapat dagdagan ang suporta sa mga base ng militar para sa pagdating ng mga karagdagang asset. Sa zona ng Pangulo, tiniyak niyang patuloy na tututukan ang modernisasyon ng militar. Tampok naman sa kauna-unahang Self-Reliant Defense Posture o SRDP Forum ang isang exhibit kung saan nakadisplay ang mga model ng locally manufactured na kagamitan, partikular ang unmanned surface vessels. Isa Pero sa may mga prioridad ganyan para tayo. sa revitalized Kailangan lang talaga ponduhan RDP ang mga drone dahil na rin sa mga makabagong banta sa ngayon na suportado naman ng isang eksperto. Ang strategy ng malaki nating kapitbahay is yung swarming. If we multiply this, at least we can counter them when it comes to swarming strategy. Yun yung style, yun yung strategy nga ng kapitbahay natin. Hindi man niya binanggit yung pangalan, alam na natin mga tol, swarming. Pagpapadala siya ng sandamukal, sandamakbak na mga barko dyan at yun yung ipapakalat niya mga tol. And at the same time, if we can perfect it, there's a possibility for the Philippines to at least export some of these products with the genius of the Filipinos in coming up and creating with drones. I think we can compete with that kind of market. Suporta lang talaga kailangan. Magagaling ang mga Pinoy 'Di ba? Magagaling ang mga Pilipino. Sabi nga, hindi nga aandar ang ekonomiya ng mundo kung walang mga Filipino workers 'Di ba? Dapat lang talaga mga tol, kabiliban natin yung ating mga kababayan. Ang problema lang kasi mga tol, wala tayong suporta. 'Di ba? Dito pa nga lang sa local market natin 'di ba? Kapag meron kang local shirt, local merchandise, ayaw suportahan ng mga Pilipino mga tol. Ang tingin nila diyan, local, gusto ko dun sa original. Ang pagkakaalam nila mga tol sa local, peke. 'Di ba? Ang dapat sinasabi nila local at imported. Ini-import galing sa ibang bansa.
Pero ayaw nilang suportahan eh. Kahit yung ibang mga local artist natin, ayaw din suportahan ng ibang mga kababayan natin eh. Malaki ang tiwala sa kakayahan ng mga Pinoy sa paggawa ng mga ganitong kapabilidad na palalakasin pa ng SRDP. So what we Kailangan lang talaga pondohan ng gobyerno. can do in the defense level is that we can get some investors that would like to and would be interested to invest to those technologies coming from schools. We have very good or very brilliant scientists and engineers, and of course the resources of what we have here in the Philippines. Biruin mo mas maliit sa atin ang Taiwan. Pero meron silang mga homemade. Meron silang mga sariling gawa na sinusuportahan ng kanilang gobyerno. Yun ang kulang sa atin dito. Marami tayong mga magagaling na scientist tulad nga nung sinabi niya, di ba? Marami tayong mga magagaling na inventor dito. Dito nga sa Pilipinas, naaalala ninyo yung kayang patakbuhin ng sasakyan sa pamamagitan ng tubig. Imagine nyo kung nasuportahan yun. Eh di wala sana tayong problema ngayon sa pagtaas ng presyo ng krudo. Noong nakaraang taon ng lagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang revitalized SRDP law para suportahan ang local defense industry na makatutulong din sa ekonomiya ng bansa. Patrick De Jesus. Alright, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi dito sa ating napanood? Sang-ayon ba kayo doon sa sinasabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro? Kasi kung ako tatanungin mga tol, 100% sang-ayon talaga ako dyan. Sabi niya nga ganun, di ba? Walang bansa sa mundo na merong independent foreign policy na hindi malakas ang sandatahan. Ang kapayapaan ay hindi libre, yan ay ipinaglalaban. O ibinigay na natin yung example kanina, meron kang bahay, meron kang establishment, gusto mo ng kapayapaan, kailangan mo ng gastusan, bilhan mo ng security. Kasi kung hindi, may magtatangka, lalo na kung merong mahalagang bagay dyan sa loob ng establishment na yan, lalo pa kaya't bansa tayo. Ano sa tingin niyo? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.